Ayun mga kaulap. Kumusta mga kaulap? Andito naman tayo. Another video na naman. So, ito yung puno na sa akin ito. So, ito ay nakuha na ng bunga. So, kailangan natin yung saha nito. O yung ano ito, balat. Saha. Kasi gagamitin natin pantakip dun sa ulingan. So, mag-uuling tayo ngayong araw na to. Mga kaulap, kaya samahan niyo ako ngayon. At tayo'y mag-uuling. O ito ay kailangan natin pantakip. Saan na saging yan. So yun, slice na natin yung saan na saging ito. Yan. Kailangan natin ito. Itatakip natin dito sa butas ng ulingan para hindi siya sumingaw. Ayan. Siyempre kailangan din natin ng pantigas. Dito natin na ipapatong yung saan na saging. Yan, ito kailangan natin ng kahoy. Ready na tayong mag-uling. At syempre ito yung ating hukay. Ating pag-uulingan. Hinukaya natin yan. Yan. Hindi natin na video yung paghukay. So, yan tayo mag-uuling. At ito yung mga bao. So, pakita ko sa iyo, bao na niyog. So, ito yung inuuling namin dito. Instead na kahoy. So, bao na niyog, at least friendly tayo sa ating kalikasan. Hindi natin na pabawasan ang ating mga kahoy sa kagubatan. And ito ay galing sa pagkopra to. Ito yung bao na niyog. Ito yung pinagkoprahan o pinaglukaran dito sa amin. Paglukad kasi ang tawag sa amin ito yung pagkukoprahan. So ito yung ating hulingin. Ayan, umpisahan na natin. Umpisahan na natin yung pagsalang ng uling. May tubig pa yung ating ulingan. Tay tayo dyan. Alright. Umpisahan na natin. Ito yung bao.
Wag sanang umulan. So ayun mga kaulap, so tuloy-tuloy ang ating pag-uuling at dire-diretso yan o hanggang sa maubos yung bao, hanggang sa mapuno yung butas. O mas magandang ulingin yung bao ng nyog kasi mas madingas, saka isa pa mas matipid siyang gamitin, saka ang bilis niya nga dumalit kaysa sa kahoy. So compare sa kahoy na yung kahoy, pag nagputol ng kahoy, o mabawasan yung ating mga puno. So paano naman yung ating environment, no? Kaya mas magandang ulingin yung bao ng nyog.